ano ko nakuha itong isda nito. Panoorin mo ang video nito. So, ang ginawa ko, gamit itong Japanese lure na mumurahin lang mula sa Daiso. Nagtas ako dito. Tapos ang ginawa ko, pinaanod ko yung lure. So, ito yung Japanese technique. So, nag-bottom drift ako. Tapos pagdating dyan, sa kanya kinagat. Ayan. Ayan, pison guys. Kala ko ano. Pison. Isda pala talaga. Ah. Basi. Yes. Kahit mumurahin na lure, magkakahuli talaga ng isda. Ginamit natin Daiso na 100 pesos lang ang halaga. So yung ginamit ko na jigworm ay 16 grams. Lalong-lalo na pag ang target mo is ay nasa bottom or kaya yung kinakain ng mga target na isda mo ay nasa bottom or kaya malamig yung tubig. So magandang itong bottom drift. Balik tayo sa ating tip lure. Paano gawin ang bottom drift? Una, ikakas mo ang iyong lure hanggang mag-sink ito sa bottom. Ngayon, i-retrieve mo lang yung extra line. Tapos, hihilahin mo pataas para umangat yung lure. At hahayaan mo itong mag-sink ulit. Ngayon, pag nag-sink yung lure mo sa bottom, itataas mo ulit, hahayaan mo na mag-sink sa bottom, then pag nag-touch ulit, itataas mo. Yung current na mismo ang magdi-drift sa iyong lure. Confession muna tayo mga idol. Nung unang taon ko sa fishing, lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kaya lang naman sila nakakahuli kasi branded ang gamit nila. Kasi tingin ko noon, ang pagkakaiba namin ng mga pro anglers ay yung presyo ng lure sa box nila. Kaya tuwing uuwi akong zero, ang rason ko lagi ay mura kasi ang gamit ko, walang brand. Hamak na pirasong plastic lang ito kumpara sa kanila. Ano yun? Strike? O bangga lang? Yeah. Pero sa tagal ko sa tubig, napatunayan ko na hindi pala sa presyo ang labanan. Mura man o mahal, basta may tamang diskarte at sistema, makakahuli ka ng isda. Ang totoo, kapag pumasok ka na sa fishing spot mo, pero ang iniisip mo, ang mindset mo ay mura lang ito, kaya masisiro ka, talagang masisiro ka. Pero kung ang mindset mo ay wala sa presyo yan, kundi nasa technique at sa control, magbabago ang laro. Ang fishing kasi ay isang mental game. Hindi dahil mahal ang lure mo, ay susunod na ang mga isda sa iyo. Ang isda, wala silang pakialam kung branded or mura ang lure mo. Ang hinahanap nila ay yung tamang galaw at tamang timing. Naalala ko pa noong nagsisimula pa lang ako, kung ano ang nakikita kong gamit ng mga sikat na YouTubers, bili kaagad ako kapag nagkapera ako. Akala ko kasi, kapag hawak ko na yung usong na lure, yung ginagamit nila, ay automatic na makakahuli ako. Pero ang ending, zero pa rin. Doon ko na-realize na ang rason pala kung bakit nakakahuli ang mga pro ay dahil alam nila kung papaano paggalawin ang lure. Alam nila ang tamang sitwasyon kung kailan ito gagamitin, paano gagamitin ang isang ito versus ito. Minsan, yung mga lures na napapanood natin, pang-advance na pala. Tayong mga beginners, hindi pa natin master ang pag-control. Kaya sayang lang yung pera. Sa dami ng binili natin, hindi na natin alam kung ano ang uunahin. Kaya ito ang tip ko para sa mga nagsisimula lang. Mas mainam na sa mura muna tayo. Bakit? Kasi as a beginner, marami tayong idodonate sa tubig. Mahahagis ang lure dahil sa maling nut o kaya masasabit sa sanga, sa puno o masasabit sa mga corals at mga bato. Kung kita mo, nasabit. Ito yung ating huli itlog. Dahil hindi pa natin master ang paggamit sa lure. Masakit sa bulsa kung branded ang isasabit mo sa ilalim. Sabi nga ng mga Japanese anglers dito sa amin, ang tunay na measure ng improvement kung ilang lures ang hindi mo na isasabit. Kapag natapos ang fishing session mo na walang na-donate sa dagat o ilog, doon mo malalaman na gumagaling ka na sa control. Guys, baba tayo. Lumig pa. Ngayon, hindi ko sinasabing huwag bumili ng branded.
Kung may budget ka, kumuha ka ng isa o dalawa para maramdaman mo ang consistent action Adi kayo na. ng quality lure Hmm. mula sa branded. Oh, sugod. Yung kaibigan ko nakahuli ng kuruday. Gamitin mo yon para pag-aralan mo ang tamang langoy. Pero magdala ka pa rin ng mumurahin, lalong-lalo sa mga bagong fishing spot. Silang unang ihagis mo kasi hindi ka sigurado na baka masabit lang. Kaya kung masabit man, dahil mumurahin lang naman sila, okay lang, hindi ka iiyak. Nang masabit. Huwag tularan yung box ko. May mga branded nga, naka-display lang naman kasi takot ako mawala. Lalong-lalo na yung mga lure na mahirap hanapin. Meron kasi mga lure dito sa Japan na sobrang sikat na may presyo na at hindi mo pa mabili-bili kaagad. Kaya pag nakakakuha kami noon, hindi namin masyadong ginagamit. Pero, sayang lang, di ba? Pisod. Pisod, guys. Yeah. Yeah. Isyo, kukulor. Sayang guys. Ayan o. Kasi yung kaibigan ko, napulot niya yung lure ko na nawala. Yung kukulor na vibration. Binili ko yan ng mumurahin na vibration para dito. So ginamit niya, nakakahuli siya ng kuruday. Sabi ko nga, subukan ko yung sa akin. Hindi natin nakuha. At dito magtatapos ang ating fishing adventure ngayong gabi kung saan ay napatunayan natin na kahit mumurahin ang iyong lure ay makakuha ka pa rin ng isda. Gamit yung Daiso ay nakahuli tayo ng isang sibas. At meron tayong isang unhook na isda. Gamit naman natin yung mumurahin na vibration doon na nabili ko lang sa Amazon. Kaya dito, masasabi talaga natin na as long as nag-aaral tayo ng iba't ibang fishing technique, ano man ang iyong lure, murahin man, branded man, makakahuli ka pa rin ng isda. Kung kaya't mahalaga talaga na pinag-aaralan natin, ini-improve natin yung ating skill set, paano gamitin, paano i-control yung lure, ano man ang brand niya. So si Erwin sa Fishing Sigben nagsasabi na ang fishing ay napag-aaralan. Vision.